Hello, magandang gabi po. Ngayon ay alas 7:09 ng gabi at ating pag-usapan po ang isa naman napaka-importanting bagay na nangyayari sa ating pamahalaan at siyempre pag sa pamahalaan natin nangyayari, tayo po lahat ng mga mamamayan ay maapektahan. So ito po ngayon ang aking isisiwalat sa inyo, yun po yung pera ng PDIC na 117 million pesos ay sikreto lang pala na kinuha nila ni Ralph Recto, nila ni BBM at nilipat nila sa ibang bagay at pinagkagastusan nila at ginamit po nila sa ayuda at saka ko ibang mga paborito nilang proyekto. So, ito lamang po ay nagpapatunay na tama ako sa sinasabi ko na kulang po ang kinikita ng pamahalaan para sabihin na itutustusan o isasagutin ang lahat ng mga proyekto na gusto nila gusto na patakbuhin. Kagaya ng ano ba mga proyektong paborito nila na binigyan ng binadgetan nila? Yung ayuda. Doon po napunta sa ayuda ang lahat nating mga pera ng kinulimbat nila. Kumuha po sila ng pera, una, 89 billion mula sa PhilHealth. At nilipat nila ang pondo para gamitin nila, nilipat nila muna sa pangkalahatan sa Treasurer ng Pilipinas. At mula sa Treasurer ng Pilipinas, ang pondo, nilipat sa kung anong gusto nilang pagkagastusan. At alam nyo ba kung saan ang malaking pondo napunta? Napunta po sa, ang unang nirelease muna ng PhilHealth, may mga 20 billion, no? Ginamit lahat po sa pamimigay sa ayuda, sa AKAP at AX. Kaya nakita ninyo, bumabaha po yung pagbibigay ng ayuda. Kaya magandang gabi po, Mary Grace Piatos. Mary Grace Santos pala, good evening. Kabunyog, Rolando San Jose, Bernardo Mindiola. Okay, magandang gabi sa inyo. Si Sarina Jabalia. Tapos, ito po ang pag-usapan natin na dumating na po ako sa sitwasyon na nag-isip na ako ng malalim. May kinabukasan pa ba ang Pilipinas? Nito next year, ano kaya mangyayari sa 2025? Bayan ko, nasaksihan natin na kinuha yung 89 billion mula sa PhilHealth. Bakit hindi naman ito ginagawa dati sa panahon ni Gloria, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Erap, panahon ni Noynoy Aquino, panahon ni Duterte? Hindi naman nila kinuha ang pera mula sa PhilHealth. At bakit ngayon kinuha? Anong ibig sabihin yan? Isa lang pong ibig sabihin yan ay kulang ang kinikita ng bayan natin sa buwis at taripa. Ang taripa kasi, iyan po yung buwis sa mga import. So kung kulang, kailangan nila sagutin ang mga kulang. Marami kasi silang proyekto na pinasok. Number one na project nila ay yung ayuda sa kapos ang pera, AKAP, AX, MAIP, lahat. Bakit ganun ang mentalidad nila? So kinuha na nila yung sa PhilHealth na 89.9 billion pesos. Mabuti na lang at maagap yung grupo nila ni Coco Pimentel at nagsampa sila ng kaso sa Supreme Court at tinigil ng Supreme Court ang pag-release ng pera mula sa PhilHealth papunta sa General Fund. At mula sa General Fund, ang gagawin sana nila, kukunin, ililipat sa Ayuda Fund. Ganun po kabastos na ngayon ang ating pamahalaan sa ngayon. Mind you, hindi po ako nagbibiro. Hindi po kay Kumo na hindi ko binuto si BBM. Talagang ito po ang nangyayari. Kasi unang-una, number one na, ang skandalo dito nagsimula sa Smartmatic lamang sila nanalo. Si Sara at saka si BBM sa Smartmatic lamang nanalo. Pati mga senador na. Pero nevertheless, pinagbigyan natin sila, umupo sila bilang presidente at saka vice president. Nung una, magkakampi pa. Nitong huli, magkaaway na. Buti na nga lang nagkaaway kasi kung hindi, magkaisa sa ubos tayo lahat.
Buti na lang may lumilitaw na mga impormasyon at ito po ay nanggaling din sa mga tao na dati kakampi nila at inilabas. At ang huling inilabas ay kinuha pala na habang tayo ay busy sa pagbusisi sa confidential fund ni Sara Duterte, habang tayo ay busy sa mga budget na kung ano pinag-usapan, busy tayo sa kung ano-ano pinaggagawa na away, na gulo sa Quadcom, lahat ng investigasyon, natutuwa naman tayo makinig na parang telenovela. Wala tayong kamalay-malay. Parang magnanakaw sa gabi, na bigla na lang nilipat ang 117 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang PDIC po or Philippine Deposit Insurance Corporation ay pag-aari ng pamahalaan. Diyan nilalagak ang pera na nilalaan ng pamahalaan na pansagot sa mga bangko na natutumba, bangko na bankrupt, na bangko na bangkarote. At ang unang sasagutin ng PDIC ay yung mga depositor natin. Kagaya ko, may deposito ako sa mga bangko. At kung magsara, halimbawa ang BDO o ang BPI kung saan ako may deposit, o PNB kung saan ako may deposit, o di kaya Security Bank o Metrobank o Surety Bank o Security Bank, pag masara man yan, may sasagot na maximum of 500,000 ang PDIC ibibigay sa akin ng pera kung magsara ang bangko na pinagdeposituhan ko. Halimbawa, may deposito ako sa BDO, 1 million, natumba ang BDO, para naman maibsan ang loob ko, ibibigay sa akin ng PDIC ang kalahating milyon bilang pangbababa ng bagsak ng bangko. Di ba? Ganun po ang ibig sabihin ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. So ngayon, ang pakay po niya ng PDIC ay para ma-encourage, maudyok ang mga Pilipino at mga mamamayan sa Pilipinas na magdeposito sa bangko. Para may tiwala sila magdeposito, ay nilagak ito total. Garantiyahan ng gobyerno, mayroong PDIC na kung matumba man ang BDO o di kay BPI o kung ano man bangko kung saan ka may deposito, kagaya ng pagkatumba ng Bangko Pilipino, nang galing sa PDIC ang garantiya. Natandaan ko yung kapatid ng nanay ko na si Attorney Bernardo Catalonia, na dati ay hindi pa attorney, certified public accountant pa lamang siya, empleyado po siya ng Central Bank of the Philippines. Inassign po siya sa Bangko Pilipino sa Cotabato City para likidahin ang mga nabangkarote na Bangko Pilipino. Ngayon, ang lahat ng depositor ng Bangko Pilipino sa Cotabato City ay binayaran na ng PDIC para hindi na sila madamay sa lugi ng bangko. Ganun po yun ang trabaho ng PDIC. So ngayon, kung tinanggalan nila 117 billion pesos, ano ngayon? May tiwala pa ba kayo sa mga bangko natin? Diyos ko, kung gusto nyo talaga na masigurado kayo, mas maganda pa withdrawin nyo na lang ang pera nyo sa bangko. Ngayon na, iwanan mo na lang ng panggamit mo, parang gawin mo na lang parang GCash o Paymaya o Palawan Pay ang mga bank accounts ninyo. Wala na rin kwenta dyan. Bakit pa kayo magbabangko na malaki dyan? Kung checking account, magbangko lang kayo dyan, ilagay nyo lang sa vault nyo. At mag-isip kayo kung anong negosyo ang inyong umpisahan, kahit trial and error, kahit malugi. Kukunti lang muna, alamin nyo muna kung takbo ng negosyo para matutunan mo kung anong negosyo, saka ka lang bubuhos kung kabisado mo na takbo ng negosyo. Kaya mas maganda pa sa ngayon, i-withdraw nyo na yung pera nyo sa bangko. Walang sasagot kasi kinuha nila ni Marcos, nila ni Romualdez. Ang tawag ko kay Romualdez si Tambaklaus. Courtesy of Ali Macabalang, no? Na isang respetadong journalist na taga Bangsamoro. Oh. Ang tawag niya kay Tambaluslos, Tambaklaus. O, mga Muslim na yan, ha? Ang mga Muslim, iba naman ang wala silang although kinikilala ng Muslim sa Quran, si Jesus Christ na ang pangalan ay Isa,
Pero wala sa kanila yung Santa Claus. Sa atin may Santa Claus na mga Kristiyano. Pero ngayon, tinawag niya na kasi namigay ng ayuda si Romualdez, siyempre sa sugo naman niya ni BBM, kaya ang tawag niya dyan, Tamba Claus. Mga kaibigan ko, mga kababayan ko, delikado po yung pera ninyo sa bangko. Mas maganda pa, withdrawin nyo na lang. At mag-isip na lang kayo ng negosyo kahit maliit ang kita. At least, nakatakbo. Ano bang pwedeng negosyo? Kung mayroon kang 100,000 dyan, isugal mo na, maghanap ka kung sino mga franchisee dyan na pang maliitan lang, kagaya ng siumay, o kung ano naman mga kwan. Mag-ano na kayo doon, mag-invest na kayo, pilitin yung sarili niyo magnegosyo, kahit maliitan. Importante, maliit, magtayo kayo na maliit na parisan dyan, kagaya kay Diwata, magpatayo na kayo. Huwag natin asahan ang pera natin sa bangko. Ngayon, kung marami naman ang pera mo, kung ang pera mo ay umaabot 1 bilyon, ito ang suggestion ko sa negosyo na gagawin ninyo. Mamili po kayo ng treasury bills at saka treasury warrants doon sa ating Bureau of Treasury. At sigurado, garantisado ang interest na nakikitain mo doon. Halimbawa, tatakbo ng 1% in 90 days, may 1 bilyon ka. Ano yung 1% 1 bilyon? Ipautangin mo ang gobyerno, 1 bilyon, tapos after 30 days, kukunin mo 1 bilyon mo, kikita ka pa ng 30 ng 10 million. Ganun lang ang gagawin yun na negosyo kung sakasakali marami kayong pera. At sa ngayon po, nais kong sabihin sa inyo na huwag kayo masyado maniwala na maganda ang tinatawag na real estate. Bakit po? Ang katotohanan po sa real estate sa Pilipinas sa ngayon, medyo nagdedelikado. Dati, ang iniisip ninyo, mamili kayo ng ilang-ilang mga real estate, mga bahay, lumang bahay, bilhin ninyo ng mura, patayuin, i-renovate ninyo, tapos paupa, ganun ang target ng mga tinatawag na passive income. Maganda yan nung araw. Pero dahil sa umalis na yung mga pugo, kasi ang pugo nagpataas ng presyo niyan. Nung umalis na pugo, ang problema ngayon, ang totoo ngayon sa real estate, kukunti ang bumibili ng kondo. Kukunti ang umuupa sa kondo. Kukunti ang umuupa sa mga bahay-bahay. Maliban na lamang po kung saan kayo located. Kung ang lokasyon ng inyong property nandoon sa mga tourist area natin. Yan, pwede kayo magnegosyo sa real estate. Kasi bakit? Patayo ka lang ng kahit isang kwarto kalaki na struktura o 2 stories. At kung nandoon ka sa El Nido, sa gilid ka ng dagat, pwede mo ipasok yan sa booking.com o di ka sa Airbnb at marami po na mga foreigners ang uupa sa inyo. At tumatakbo pong upa dyan kahit hanggang 10,000 piso kada gabi. Ganun po yun. Ngayon kung mamili kayo talaga huwag na kayo magbangko. Hawakan nyo ng pera nyo. Pwede naman sa GCash, walang interest ng GCash, pero ang importante, patakbuhin ninyong pera ninyo. Hindi pwede magbangko ngayon. Hindi ngayon panahon para magbangko kasi unang-una, ang insurance na pera, pag sakasakaling matumba yung bangko, ay wala na. Tinuha na nila ni Tamba Claus. At sila ginagamit nila sa ayuda. Naubos na. So ngayon, ang ginawa nila para sa sunod na taon, para matustusan nilang ayuda nila, anong ginawa nila? Tinanggal nilang PhilHealth na 74.4 billion pesos. So para magamit nilang pera, mailagak sa 45 billion pesos na assistance to individuals in crisis situation at ipundo nila sa MAIP, umaabot ngayon ng mga 40 billion ang MAIP. Ang ibig sabihin ng MAIP, medical assistance to individuals at to indigent persons. Tapos ipasok nila sa ayuda sa kapusang pera na 26 billion. So ngayon, kung ipasok na dyan, puro ayuda, kita mo yan, puro ayuda. Pero saan nanggaling ang budget? Nanggaling sa health, nanggaling sa PhilHealth. Nanggaling din sa kinuhanan din ng budget na 30 billion ang Commission on Higher Education na para sana sa mga scholars natin. So, ibig sabihin, sa 2025 po,
magtitiis ang mga scholars natin, tigil, aral muna kayo. Kasi walang pondo ang Estado. Ngayon, labag po sa batas yan na Magna Carta for the poor. Na kay sige, nakalagay dyan sa Magna Carta for the poor, yung stop yung scholarship para sa mga anak mahirap. O ngayon, paano pa makapag-aral ngayon ng mahirap kasi wala ng pera? So, ano pa ang apektado dyan? Ang iba pang apektado dyan yung for peace. Ano ba yung for peace? Nakalagay din po yan sa Magna Carta for the poor na bibigyan sila ng pera na may kondisyon na pag-aralin nila ng husto ang kanilang mga anak. At alam niyo po, sa ngayon na nag-usap tayo, marami na pong gumraduate na scholars, mga abogado, mga inhinyero, mga doktor na produkto ng mga pamilya na binigyan ng purpose. So, marami po ang inangat na buhay, kaya ang tawag dyan sa pundo na yan, ayuda yan, pero promotive, pang-promote ng buhay. At ang mga akap naman, protective, pang-protect ko sa buhay. Kaya kung nagkahirap, kaya bigyan nila ng pundo. So, yan po ang ginagawa nila. So ano pang ano natin? Iba pang mga pundo kinuha na nilang PhilHealth na 74.4 billion, kinuha pa nila yung 89 billion ng PhilHealth. So ilan ang kukuha ngayon sa PhilHealth? 163 billion pesos na sa PhilHealth pa lang. Kinuha ang 117 billion sa PDIC, sa Philippine Deposit Insurance Corporation, na so mga 263, 273, pag 280. So 280 billion na ngayon ang kinuha nila. Mula yung last year hanggang ngayon. So may kinuha pa sila na 50 billion sa purpose, so plus 50, so 280 sa maging 330. May kinuha pa sila ngayon na 30 billion sa CHED. So 230 plus 30, 260. So may kinuha pa sila na 3 billion sa mga scholars, 263. May kinuha pa sila na 12 billion sa Department of Education. So magiging 275. So may kinuha pa sila na 16.7 billion sa Department of Transportation. So hanggat sa umabot hanggat 300, no? So kaya ngayon ang pinunduhan nila, nilipat nila 'yon sa ayuda sa kapusang pera na 26 billion. Sa 26 billion po, 21 billion para sa mga congressman. Ang 5 billion paghati-hatian ng mga 24 na senador. Kung paghati-hatian la, bawat senador ay mayroon silang paglalaroan na 208 billion pesos. Ang mga congressman, mayroon silang 80, tingnan natin, 26 billion divided by 316 congressmen ang mayroon tayo sa ngayon. Para sigurado tayo na eksaktong computation natin, hindi ako magre-rely sa aking mind work, kundi ilista ko lang dito, 21 billion divided by 316 congressmen. Lalabas na tag 66,455,700 pesos ang bawat congressman. Ibubulsa lang nila yun. Para ano naman ang gagawin nila? Kasi naka-budget sa AKAP, ayuda sa kapos ang pera. Ladies and gentlemen, paborito po ng congressman yung mga ganitong proyekto. Kunwari, palabasin nila kunwari na may binigay. So, lehitimo, may makikita ka na bibigyan at nakatarpulin todo yan. Ang namimigay, mga congressman, kasabot nila DSWD. Okay? So, mabibigay sila, mga tarpulin, congressman, mayor, nakakampi, gobernador, ayon sa isang gym. Kaya mahilig sila magpatayo ng gym. So, ngayon, pag pamimigay na yon, yung iba doon, lehitimo, pero ang iba doon, pinapirma, hindi nakikita kung magkano ang talagang nakabudget para ibigay, pero pinapirma na natanggap. Ang 3,000, 5,000 nakalagay doon. So, ganun po yun. Tapos, yung iba, hindi talaga bibigyan. Anong gagawin? Gagawa po sila ng imbento na pangalan na kuno nakatanggap at gagawang-gawa ng perma manok. So, ibig sabihin, walang pinag-iba sa Mary Grace Piatos. Walang pinag-iba sa mga Kukoy Villamin sistema na pinagkunwari lang na natanggap ang pera, pero ang katotohanan ay hindi po natatanggap. Ganon po ang ginagawa nila. Sa ngayon, magpipirma si BBM sa December 30 ng budget para sa 2025 ay ano na ngayon ang asahan natin?
magpapatuloy yung ayuda. Kasi kailangan nila manalo sila sa eleksyon. Kaya pakiusap po, ang lahat po na namimigay, huwag nyo nang iboto. Ganun po na. Ganun po. Kasi pakiwari ko, lahat ng politiko ngayon ay feeling nila nasusukat yung galing na politiko sa pamimigay ng ayuda. Kaya natatawa ako doon kay si Budol naman ito si Dan Fernandez. Nangangampanya, wala pang kampanya, nag-speech. Namigay siya ng pera, sabi niya sa mga tao na dumalo sa kanyang pakampanya, huwag kayong mag-alala, hindi kayo uuwi ng luhaan. Lahat kayo bibigyan ko ng cash. Okay. Pera ko yan. Namaniwala ka ba na sariling pera ni Dan Fernandez yun? Hoy, Mr. Dan Fernandez, alam ko nalugi ang iyong pelikula, kaya nag-politika ka na lang. Tapos, sabi mo, kung manalo pa yung anak mo pagka-congressman na si Dondon Fernandez, magdodobli ngayon ibibigay mo. At sinabi mo pa na kung manalo din ang iyong vice governor, triple na dobli ang mangyari na ibibigay mo. Yan ang mga politiko natin ngayon, ang utak nila dahil na nalaso na ni Tamba Klaus, ganun ang mentalidad nila na magaling na politiko ay yung magaling may bibigyan ng ayuda. So ngayon, ito naman, pero kakaiba na bodol naman na ayuda ito kay Nancy, kay Cynthia Villar. Kaya pala naging bilyonaryo ng gusto to. Dito makita, hindi naman niya Ilocano yan, pero kuripot sobra. Anong ginagawa sa pamimili ng boto? Aba, inangkin ang lupa na ang may-ari ibang tao. At dinonate ko ng mga bilyar sa LRT. At kailangan, dahil donate nila sa LRT ang lupa, ay ang gusto na mangyari ay dapat bilang utang na loob, sinabihan nyo talaga na iboto nyo kami sa 2025. Dito, yung dapat maalaala nyo lahat ng bilyar. Pero hindi sa kanilang lupa yun, Tapos binibenta nila. Ganun katindi yung babaeng yan, budol. Namili ng boto na hindi man lang sa kanyang lupa. So ganun ang lahat ng politiko. Example lang yung dalawang yan. Lahat ng politiko ngayon nasusukat sa pamimigay ng ayuda. O isa din yan, napansin ko, mahilig mamigay ng ayuda. Si Sam Versosa sa Manila. Akala mo, Mr. Sam Versosa, bakit mo nilalason ang utak ng Manileño? Na kumbaga, pilit mong pinapasabi sa utak ng bawat isa na magaling si Sam Versosa na magiging mayor ng Maynila kasi namimigay. Grabe ka naman. Hindi naman sana ganon. Ang tama na politiko ay yung kung ano ang gagawin, alam niya gagawin. Hindi yung mamimigay ng ayuda. O ngayon, isa pa sa biktima na nais kong sabihin sa inyo. Ladies and gentlemen, tinanggal din sa budget para sa 2025, pero busisain ko, pero sinabi na talaga na tinanggal ang senior citizen na pension. Sa batas kasi, sa pinanukala ni BBM, sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, nabibigyan ng tig-1,000 piso ang bawat senior citizen na mahirap. Tag-1,000 bawat buwan. Pero tinanggal din daw yun. So ngayon, namigay sila ngayon sa ayuda sa KAAP, sa MAIP, sa AX. Ano ngayon ang pagkakaiba nun sa 4Ps? Sa 4Ps naman po, hindi sila diskarte ang mga politiko. Bakit? Kasi diretso sa mga benepisyaryo sa GCash nila o sa Palawan Pay nila o sa bangko nila nakukuha ang kanilang mga pondo, mga ayuda. So, hindi sila makapagpa-picture. Hindi sila makapagpalagay ng tarpaulin para magpakilala na kami ang gumawa ng paraan yan. Kagaya kay Jinky Luistro. Nagsalita siya nung andun si Romualdez sa kanyang bayan sa distrikto sa Batangas. Sabi niya, bumabaha ang ayuda. Kung wala si Tambaklaus o Martin Romualdez, wala yung yung AX. Kung wala si Tambaklaus, ay wala yung AKAP. O yun. Alam mo, bilib na bilib pa naman ako sa mga pagtatanong ni Attorney Jinky Jermel Ruistro. Na wala yung respeto ko sa kanya nung narinig ko yung speech niya na ganun. Pasensya ka na, dapat ipasa nyo nga itong vlog ko kay Jinky Luistro. Gusto ko marinig niya ito.
Okay, ano pa ang ibang ginagawa nila? So, ibig sabihin, ang shortcut nila natin itong diskusyon nito. Pipirmahan niya sa December 30 ang budget, anong gagawin niya? Pero bago yan, bago tayo mag-speculate, sasabihin natin na wala na talagang bansang ito. Kinuha ang 117 million sa PDIC. Ano pa ng PDIC? Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang PDIC. Anong PDIC? Ang PDIC po, ulitin ko lang, ay isang korporasyon ng gobyerno na naghawak ng reserve fund. Reserve fund din yun kagaya sa PhilHealth. Basta kasi insurance, may reserve fund yan. Nakareserba ang pundo. Nakareserba ang pundo ng PDIC para ibayad sa lahat ng mga depositor ng isang bangko sakasakali yung bangkong yan mabangkarote, matumba. So ngayon, sino pa ngayon ang mga mamamayan ang magtudo tiwala sa bangko kung tinanggalan mo na yung garantiya? Sa garantiya natin, sa batas, yung PDIC, kung may deposito ka na 1 million o 500,000 at kung matumba man na bangko, babayaran ka ng PDIC. So wala kang problema, walang mawawala sa'yo. Pero kung magdeposito ka ng 1 million, 500,000 din lang ibalik sa'yo. Kaya mag-isip ka kung paano. Kaya naman, ang akin namang advice sa inyo, bahala na, magsimula kayo kahit anong negosyo na sa isip niyo. Anyway, trial and error method lang naman yan. Kung huwag nyo itudo, pagkasunod, pag medyo lugi, kung tingin nyo magaling, tuduhan nyo na, ibuhos nyo na, expansion. Pero kung medyo lugi, isip naman kayo ibang negosyo. Ganun lang ang takbo ng buhay. Mas maganda nagnegosyo kayo. Total, kung magaganda ng takbo ng negosyo, magkaroon pa kayo ng tinatawag na mga tauhan at inyo mapalaki nyo pang ekonomiya kasi may mga swildado kayo. At makapagbayad pa kayo sa PhilHealth. Tapos kukunin lang ang pundo ng PhilHealth. Ito naman ngayon sa PhilHealth. Itong pinakahuli sa PhilHealth, sa kawalan ng galing ng namumuno sa PhilHealth na si Emmanuel Ledesma na pinsan ni Lisa Ledesma Araneta Marcos, ay namultahan ng 4.57 billion pesos ang PhilHealth base sa kanyang gross income noong 2022. Bakit? Kasi po, sa kapabayaan nila ay nahack sila Medusa ng mga hacker. Ang grupong Medusa ng mga hacker, kinuha nila ang pangalan, sex, telephone number, addresses ng lahat ng membro ng PhilHealth. Kasama ang pangalan ko doon nakuha. Kaya, expect ninyo na may matatanggap kayo sa inyong text o di kaya sa inyong email addresses o inboxes o sa inyong mga messenger o Instagram o kung ano man ang message box niyo, makakatanggap kayo ng mga scam na message. Kaya mag-ingat kayo kasi nakuha po ng Medusa na hacker, Medusa Group. Ngayon, ang ginawa ng Medusa Group, nakuha nilang worth ang value, ang laki ng data ay 600 gigabytes. Although maliit lang yan, wala pang 1 terabyte yan. Pero malaki na yan, marami na yan kung pangalan lamang ng taong detalye, sex, address, telephone number, email address, tsaka bank account numbers, nandun, delikado yon. So, dahil doon, na sa kanilang kapabayaan, nakuha ng mga hacker. At ano bang ginawa ng hacker? Ransom! Sinabihan ang PhilHealth na kung hindi kayo magbigay sa amin ng $300 million ay ang hacking ito ay hindi namin ibalik sa inyong mga detalye na kuha namin. So, ganun ang ginagawa. Ang problema kasi sa PhilHealth ay hindi sila bumili kahit app man lang, hindi silang nag-download ng antivirus. Dapat nag-download kayo ng antivirus, kaya na-virus tuloy kayo ng hackers. So, yan po ang problema. So, binultahan ng 4.5 billion ang PhilHealth sa kanilang kapabayaan ng dahil sa nalabag ang mga data privacy rights ng mga membro ng PhilHealth. So, dahil doon, ang tanong ko naman, tayo mga member ng PhilHealth na nagbabayad, buwan-buwan, tayo ang sasagot nun, hindi si Bongbong, hindi si Romuald Tambaclaus. Kasi bakit? Kasi hindi na nga nila pinunduhan eh. So, saan kukunin? Sa ating mga hulog. Fair ba yan o unfair?
Wala tayong kasalanan sa mga nagawa niya na ang data privacy, yung mga ating detalye na kuha ng hackers. Wala tayong kasalanan dyan. Kapabayaan yan ng pinsan ni Lisa Araneta Marcos na si Emmanuel Ledesma. Kapabayaan niya yan. At dahil kapabayaan niya, sila na dapat magbabayad ng multa na 4.57 billion pesos. Grabe naman kayo. So nakita nyo na, talaga nakikita ko na yung madilim na senaryo sa 2025 at magkaroon ng tinatawag na deficit, budget deficit. Kasi bakit mag-deficit? Kulang ang pera para ipantustos sa mga proyekto na nilagay nila na gusto na aprobahan. So ngayon, ano pa ngayon magagawa natin? Edi, magdasal na lang tayo. Ang suggestion ko sa inyo, persahan na ito na kahit hindi kayo marunong magnegosyo na kayo. Kunin ninyo ang pera sa bangko nyo, iwanan nyo mga 50,000 lang. Ang sobra kunin nyo na, bumili kayo ng Bolt, doon mo na ilagay at magnegosyo kayo. Ang isa mas maganda negosyo, sa totoo lang na hindi nyo na kailangan na kung marami kang pera, hindi mo na kailangan na magiging magaling na negosyante. Bumili kayo ng maraming alahas. Kasi in 5 years time, yung alahas ganito ay magtitriple ang presyo niyan. Kagaya nitong sinusot ko ngayon. Nung binili ko ito, nasa 30,000+ lang. Binili ko sa Palawan Express, yung layaway. Binili ko sa pamagitan ng layaway kasama itong singsing na to. Nung time na yon 35,000 ang lahat. Ngayon, huling sangla ko, nasa 100,000+ na. So, ibig sabihin, kung gusto mo talaga safety na wala kang alam sa pangnegosyo, pwede na rin yan. At kung lupa naman, pwede naman, kung marami kayong pundos na pera, pwede naman ang lupa. Pero alin mong lupa? Hindi tumutubo lupa hanggat hindi mo ininegosyo. Kung magpatayo ka naman ng mga structure, at tanong, may uupa ba? Patayo ka ng kondo ng mga 20 stories. Meron bang uupa? Meron bang bibili? Yan naman ang tanong ngayon. So, ladies and gentlemen, hanggang dyan lang muna at magdasal na lang tayo na magiging maayos ang desisyon ni BBM sa December 30. Nirekomenda ko po, from me, i-disapprove na po, i-veto na lahat on its entirety yung budget na 2025. At kung may veto siya, ang kasunod na proseso, ibabato balik sa House of Representatives at saka sa Senate. So kung ibalik sa kanila, yung House of Representatives at Senate, meron silang karapatan na i-override. Magboto sila kung 3/4 na boto, 2/3 na boto makuha nila, ay ma-override ang pagveto na pag-disapprove ni Bongbong. So, gasa ka palang magiging budget law yan. Pero, paano magiging budget law yan kung talagang kontrahin ni Bongbong? Makaya ba na kunin ang 2/3 vote sa Senado? Sa Kongreso, kaya na kunin kasi mga tao ni Tambaluslos yan, mga congressman dyan. Pero, ang tanong, ilan ba ang 2/3 vote sa Senado? Dapat makakuha ng 16 votes si BBM. Kaya ba ni BBM kunin ng 16 votes? Kaya ba kukunin ng mga senador dyan na kontrahin lang si BBM? Alam mo, imbis na kukontrahin nila, gagawin nila, babaguhin na lang nila ang budget. Ibalik ang PhilHealth. Tapos tanggalin ang ayuda. Tapos ibalik ang 4Ps. Ibalik ang 12 billion na budget sa Department of Education. Ibalik ang budget ng Department of Transportation na pampagawa ng mga airports. Ibalik din ang budget ng AFP, Armed Forces of the Philippines, pambili ng mga missiles, pambili na kung ano-ano, 50 billion yun. Ang ginawa ninyo, gumawa ng dahil alam ni Tambaluslos o Tambaklaus na nagrereklamo ang mga military. Sa totoo lang hindi ako nagbibiro. Galit na po ang military. Ay, hindi naman galit. Kundi yung parang napupundi, nag-observe na mukhang wala na silang pag-asa sa itong gobyerno ni BBM. Yan ang naririnig ko na balita. Pero hopefully, mga professional naman, mga sundalo natin, ay hindi naman yan hindi naman mag-aaklas yan. Magsasalita lang ng kritisismo yan. Magsasalita lang ng kung anong ayaw nila. Mabuti ngayon, nagsasalita lang, hindi nagpapaputok. Okay? So ang sa akin lang, para maiwasan yan BBM,
this is my piece of advice to you. Bahala ka kung sundin mo o hindi. This is my best advice. Ibito mo na lahat ng budget na yan. That will save you from anything else. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi mo kaya ibito mo yung lahat ng ayuda. Ang AX at saka yung AKAP, tanggalin mo na. Ang MAIP, tanggalin mo na. At tanong ko pala, bakit ayaw nila sa PhilHealth? Sinabi ko kanina, ayaw nila sa 4Ps. Tinanggalan kasi dumadaan po sa GCash at saka mga ATM banks, diretso sa mga beneficiaryo. Hindi sila kayo makapapicture. Hindi sila makakupit. Kupit, salita, the exact word, kupit. Makakakupit kasi sila sa AKAP, makakakupit sila sa AX, makakakupit sila sa MAIP. Ito pa, sa PhilHealth, hindi po sila makakakupit kasi ang PhilHealth ay napaka-stricto. May panuntunan kung magkano ibibigay kada pasyente. Tapos, ang MAIP naman, tandaan mo, ano ba pinagkaiba sa PhilHealth? Ang MAIP, medical assistance to indigent persons. Ibig sabihin naman, gusto nila yun kasi mag-endorso pa mga congressman at pwede nila paglalaruin. Tapos, ang ayuda, pwede nilang dayain, kukupitin nila ngayon ang pera. Kunwari, palabasin na mayroong binigyan, talaga may bibigyan, pero palabas lang yun. Ganon din ang AX. So, ibig sabihin, ayaw nila ang PhilHealth, ayaw nila ang 4Ps, kasi hindi sila ang mamimigay. Ito naman ang DSWD sa pamumuno ni Rex Gatchalian ay nagpapagamit. Mag-anunsyo pa na wala ko ng pork barrel. Okay, i-define ko ano ba ang kahulugan ng pork barrel na binabawalan sa Supreme Court. Ganito po yan. Kapag may partisipasyon na ang mga congressman o senador sa pagpalabas ng pera, yan ay pork barrel at bawal na bawal sa batas yan. Ang ibig sabihin, kung mag-endorso, kung kailangan pang endorso ng congressman at ng senador para makahingi ka ng AKAP o makahingi ka ng AX o makahingi ka ng MAIP, ay ibig sabihin, labag sa batas po yan at ang tawag dyan ay pork barrel. Binawalan ng Supreme Court yan sa desisyon ng Supreme Court sa Greco-Belhiga versus the Senate of the Philippines. Okay? O ano pang gusto niyo malalaman sa akin? Ito pa lang itong reserve funds ng PhilHealth, ganito po yun. Parang kagaya din ng reserve funds doon sa PDIC. Ang PDIC nagreserba ng pondo na nakatalaga na yan sa bawat bangko. Na nakatansya na yan na bawat depositor, alamin nila kung ilan nakadeposito sa lahat ng bangko. Kada depositor na nagdeposito ng 500,000, meron silang reserba na 500,000. Sakasakaling matumba ang lahat ng bangko, babayaran ng PDIC yan. Ganon ang tawag dyan, reserve fund. So ngayon, ang reserve fund ay kinuha ni BBM. 117 million. Ano ngayon mangyari? Kung matumba bangko, ngayon ang mga depositor. Magkakaroon ng bank run. O ngayon, dadalhin natin sa usapin, insurance naman sa mga kalusugan. PhilHealth. Health insurance, hindi naman ito bank insurance. Sa health insurance, may tinatawag na reserve fund na umabot ngayon 600 billion. Reserve yan, Mrs. Grispo. Bubu. Mr. Chis Escudero, pasensya na, pagtawag na bubu sa inyo. Reserve yan, reserba ko sa Tagalog pa, reserba. Nakareserba, bakit nakareserba? Kasi bawat membro po ng PhilHealth ay nilalagyan na ng presyo na kung ma-hospital si Toto Kausing, 40,000 ang budget sa kanya. So kung merong, halimbawa, 10 million na member ang PhilHealth, kung bawat member ay 40,000 ang nahalaga na naka-reserba para kung magkasakit kung sino man dyan, may 40,000 nakabangko dyan. Na kung hospital ako, automatic na yung 40,000 ibigay sa bangko pambayad sa hospital ko. Kagaya sa nanay ko, nung na-hospital nung last year, ay binayaran siya ng PhilHealth at direkta naman sa hospital ang bayad. Kaya hindi makakakupit ang mga politiko. Direkta ang bayad ng PhilHealth sa hospital, 35,000. Ganun po yun ang sistema sa PhilHealth. So nakareserba na. So kung 10 million,
at taga 40,000 kada tao, magkano ang reserve funds na kailangan mo sa isang taon? Ito, kumpitin natin para sa computer, para klaro. So, 10 million na member ng PhilHealth. Mag-reserva ang PhilHealth ng 40,000 kada membro. Para kung magkasakit, automatic may pangsagot kagad. So, times 40,000. Yan. 400 billion ang kailangan ng PhilHealth kada taon na reserve funds. So, kailangan nakalagay po sa batas ng PhilHealth na kailangan ang reserva ay 2 taon. So, 800 billion. Gets nyo? Ngayon, kung gusto nyo pataasin ang coverage ng PhilHealth, gagawin nyo ngayon, aangatin, imbis 40,000, kung marami ka ng pera, gagawin mo na doble, 80,000 kada isa. So kung mag-80,000, magiging 800 million yan. Ganun lang ako kasimple ang reserve funds. Hindi, wag nyo na pahirapan sarili nyo kung paano mag-compute. Pero kung ako po maging senador, babaguhin ko po sistema. Kung manalo ako, may iutos halimbawa ng Supreme Court, isama ako sa official list of candidates. At sa pangkampanya ko, mananalo ako, ito po ang aking proposal para sa ating kalusugan. Ang gagawin ko, maglalagak ako ng pundo ng 400 billion kada taon sa PhilHealth. Automatic na yan. Wala, tanggalin ko na yung insurance system. Tanggalin ko na yan. Wala na yung premium na yan. Tanggalin ko na yan. Anong gagawin ko? Nakabangko lang dyan ang 400,000 sa kada may sakit, bayad. Kada may sakit sa saang parte man ng Pinas, bayad. Hanggat maubos. Kung maubos, hingi ulit. Ganun lang ako kasimple. Bakit pa natin pahirapan ang sistema? Bakit pa natin gawing insurance system ang kalusugan? Kalusugan yan, hindi naman buhay. Ang buhay, pwede mong gawing life insurance. Pero ang kalusugan, hindi mo pwede gawing health insurance. Pero pwede mo gawin yan sa bank insurance, sa PDIC, kung saan tinanggal nila ang 117 billion pesos. Kita nyo na? Maya paggabiakuan. Maya pabingi, Crispin Rivera, nakita nyo na ang ating bansa. Bakit nagaganyan ang mga politiko natin? Sarili nila kanilang inintindi, kawawang taong bayan, sabi ni Crispin Rivera. Si Agustin Mondragon, dapat tayo ay maging disente at may respeto sa bawat tao at lalo na sa inyo na nagbubuhos ng panahon para sa kaalaman ng lahat. Respect to all change is not hard to do. It takes courage. Kaya nga, nandito ako, tama si Agustin, nandito ako, nagsasayang ako ng oras para maipaliwanag sa inyo para lahat kayo nakaintindi. Ano ba yung PhilHealth na yan? Di at least ngayon, naintindihan nyo niya kung anong takbo ng PhilHealth. Kung saan ba, kung bakit ang reserve fund ay hindi pwede galawin. Ito naman si Crispo, may reserve fund yan. Kaya huwag nang bibigyan, may pundo yan. Hindi niya pala alam anong ibig sabihin ng reserve fund. Hay! Miss Crispo, mag-aral ka nga. Gusto mo, lecturean pa kita eh. Di ba? Para kasi si Erwin Tulfo, magli-lecture pa. Pero hindi naman ako kasing lupit ni Erwin Tulfo. Yun, Ray Judelia, wala na talaga ang bansang ito dahil sa mga politikong kurakot. Well, no matter how intelligent you are, no matter how good you are in all kinds of the fields, and even if you are genius, but if you are sweetic in your mind, nothing will happen to you. Cassandra Daisy, thanks Mary Grace. Tayong Pilipino ay dapat lumaban tayo ng patas tulad ng mga OFW natin na lumalaban ng patas sa ibang bansa. Si Jojo Gamito, lahat ng insurance system, puro bugus sa kalsada pa lang. Pag may makabanggaan na, ayun. Di ba? Jay Gariarte, wag na tayong asa sa malinis na halalan. Darating na lang. Okay, magpasalamat ako ha. Babasahan na lang ako. Shout out na, sabi ng apo ko. Shut up, shout out. Okay. Si Bernard Benjola, good evening, Kabunyog. Rodolfo San Jose, Rolando, Mary Grace Santos. Ito sabi ko na, malapit na Mary Grace Piatos. Sorina Habalya, like that, no? Tapos Makamasa, tapos Mary Grace Santos, Araceli Miyamoto, Kiriko Candilusas, tapos June Kabimbin, Kabunyog, Ronel Tubo, magandang gabi. Tapos Mary Grace Santos, nakakalungkot po ang
kinakaltas na premium at napakalaki na. Then, kinakakain lang nila. O yun nga ang problema. Mabuti pa nga sa Pag-ibig at sa SSS ko, ang monthly ko doon umabot na 3,000 plus, no? Pero at least kampante pa rin ako. Tapos si Bing Valderrama, wala naman po kami nakuha yung akap na yan. Ganun ba? Baka nakakuha ka na sa listahan, hindi mo lang nakuha sa aktual. Abiba El Namra, lahat sisiputin, yan lang ang ginagawa nila. Tapos Emelita Sinoy Talaugon, magandang tanghali po, Engineer Toto Bunyog Kausing, Japi Aranta Piñalosa, Ronel Tubo, Sorina Jabalya. Ang kailangan ng taong bayan ngayon ay focus talaga sa pagtanggol ng bayan. Kaming wag lang unahin ang politika. Ardina Painsol, all these things happen because we are led by incompetent leaders. Tama ka. That's the best description I have ever read this evening. Nepsi, good evening Katoto, watching from Papua New Guinea. Mabuhay po kayo. Salamat po kayo sa Papua New Guinea. Agustin Mondragon, Engineer Toto, good day and more power to you. We need you in the Senate. Lalo na ho, next year. At mukhang hindi maganda ang pasok ng bagong taon dahil nido sa mga korap na mga opisyalis ng Pilipinas. Tama po kayo, Janet. Marianita, oy kapatid ko, Marianita Junet, Catalonia, Kausing, Merry Christmas. Merry Christmas din sa iyo, Ning. Pastora Raela, I was just thinking about that. Tapos Mary Grace Santos, FYI may recent na pong nagsarang mga rural banks from Isabela at Cebu. Naku, delikado. So kung walang recently at kung wala ng extra pera ng PDIC, paano na? Wala na. So Risa Santiago, good evening po, Attorney Engineer Toto at Kabunyog. Judy Labrador, sige mag-withdraw kayo para malaman ng mga naipon ninyong pera, malalaman nyo kung sino mga malaking pera ng mga politiko na nasa bangko. Basta kayo, kahit maliit man pera niyo, sa totoo lang, mag-isip na kayo. Kung may 150,000 kayo, pwede kayo magpagsimula po. Sa totoo lang, pagpinitan nyo lang, mga maliit na negosyo, kahit na benta lang kayo ng mga piatos dyan, Mary Grace piatos, o di ka patatas, o kaya french fries, basta masarap pagluto, marami, at least araw-araw may kita ka na hindi bababa sa 1,000 isang araw, may panggastos ka na pangkain ng pamilya mo. So, Freddy Parr, kailangan maunahan ko silang magnakaw sa pera ko. Pastora Raila, sabihin ko sa Cisco, Doxen, tama, Mary Grace Santos, wag naman sana sabotahiin ang pera sa Pag-ibig at SSS at GSIS. O nga, may pera ko doon sa SSS at GSIS. Delista, Alex Ulin, so Ron Oscares, Merjan Distresa, kasarap pa attorney, pakinggan, milyon-bilyon at usapan ang ninanakaw nila ng korap na opisyal, samantala ang madlang people hirap na sa sahod, kakarampot. O yun, sa rider ito si Merjan. Ito, maayong gabi, Sorina Habalya, tama ka Toto, Kausing, dapat kung sino naman ang may pera sa bangko, kunin niya at madamay pa. Magnegosyo na lang kayo, isugal nyo na sa negosyo na lang, sa totoo lang. Ami, scary situation. Joel Gabo, maayong gabi, Dr. Toto Kausing. Chelsan, Engineer Toto po, pagsali sa Treasury. Paano sasali? Ganito lang po. Sa Treasury, kung mayroon kang 10 billion, pwede na kayo sumali. Pwede kayong tumawag sa Bureau of Treasury, bibili kayo po ng, sabihin mo nyo lang, mga 90 days, good for 90 days, alam mo, may 10 million ka, ibibili mo ng Treasury Bills or Treasury Warrants. Tapos after 90 days, kukunin mo, babayaran ka na pati yung kita mo. So kung 1 million at ibibigay sa 1%, that is only 10,000 ang kakitain mo sa isang buwan kung 1 million. Pero kung 10 million ay times 10, 100,000 a month ang kakitain mo. Kahit maliit, sigurado naman. Di ba? Araceli De Leon, tama ka po. Tapos like classics cover, kwento mo sa pagong, ay okay lang. Siguro nakinig naman sa light classics cover. Joel Molina, walang garantiya ang pera sa bangko kung puro nakaw ang gobyerno. Marta Dilos, naku, bato rin ito, kaya kalbo. Ay, hindi ko alam kung galit ka sa akin o hindi. Okay lang. Mary Grace Santos, Engineer Toto, patapik po yung IMF. O yung IMF pala, ito, bago ko malis, ang IMF po, nagpalabas na po ng rekomendasyon ang International Monetary Fund.
At ang International Monetary Fund po ay binuo yan ng mga mayayamang bansa. Mga mayayamang bansa kasama yung France ay nagbigay ng kapital, puhunan para ipautang sa kahit sinong bansa. Parang Maharlika Fund din yan. Tapos, ang World Bank, ganun din po, mga mayamang bansa din ang kasapi. So, parehas ang nature, pero iba-ibang organisasyon. Pero makikita mo, yung member ng IMF ay member din ng World Bank. Ganun mangyari. So, ipapautang, isa sa pinapautang nila ay Pilipinas. So, ngayon, nagrekomenda sila na yung pondo na kinuha sa Land Bank of the Philippines na 50 billion at kinuha sa Development Bank of the Philippines na 25 billion at nilagay po sa Maharlika Investment Company ay pinirekomenda nila na bawiin na, ibalik na. Nang ibig sabihin, wala losing na negosyo yang Maharlika Investment Fund na yan. Hanggang ngayon, wala pa akong narinig o nakita kung paano, kung tumatakbo. Pero narinig ko yung kay Rodel, kay Rodel Itorma, na client niya ang Maharlika Investment Corporation, pero wala pang tao halos ang opisina nila. So, ibig sabihin, hindi pa nag-ooperate. Ano ba yan? Klase Mr. Consing. Kamag-anak ko ata si Mr. Consing. Siya yung president ng, ng Maharlika Investment Fund. So, ngayon, may balita rin ako. Pwede pa ka-explain kung saan nyo nilagay ang pera. Kasi nabalitaan ko po na ang pera ng Maharlika Investment Fund ay diniposito ng Maharlika Investment Fund. Saan? Nandun sa Liechtenstein, isang maliit na bansa na katabi ng Germany. At diniposito doon. So kung diniposito doon, ngayon kikita sila sa interest. Siyempre, mayroong tinatawag na komisyon. Ayun. Mangukomisyon sila. Kaya nung last year, March ba yun, pumunta doon si BBM sa Germany, pero nag-side trip doon sa Liechtenstein. Ay, buhay. So, si Marty Indeleble Infante na aking, ang aking mga barkada sa People's Journal Tonight, siyempre, dinivote namin ang buong buhay namin sa pagdidyaryo. At siyempre, pwede namin tawagin na although doon na kami lumaki, pero at least makikita ninyo kung gaano kahalaga sa amin ang pagdidyaryo. Kaya sa amin ang press freedom is absolute kung kami tanungin nyo. And it's the only way. There is no compromise for press freedom. Tapos Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño. So buenas noches, Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Kung sa Espanya, buenas dias. Rolly Aribalo, tama ka po, Jan Setoto. Tapos Crisanto Jesus Mamenta, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, buenas dias. Araceli De Leon, grabe na talaga. Jonathan Calderon, pray for our country. Mahinto na ang pagnanakaw sa gobyerno. Official in Jesus' name. Amen, amen, amen. Jonathan Calderon, pray for our country. Mahinto na ang pagnanakaw. So, Nancy Punto, sobra sana lang kasi magiging senador ka na para makipagpigilan. Kukontrahin ko talaga. Kita nyo, marami akong alam. Dahil sa dami kong alam, hindi sila makakalusot sa akin. So, Red Floor, ito ay para sa halal ng national government 2025. Jojo Santiago, nice. Attorney Toto, I strongly agree. Tapos, Eleanor Nonato, gainit ulo ko, mamati, puro kamatan ang opisyal sa isang Pilipinas. Buisit, damo, nagugutom, subong. Diding Pineda, ubos na person ng Pinas. Ngayon, IMF ang nagreklamo na. Jigger Yarte, hawak na Bubong Marcos sa liig si George Erwin Garcia, baboy sa Comelec. Ayun, Diding Pineda, Nelson Palumaria, Renks Lang, si Tigong at Tambalustay ay nagbigay din ng ayuda. Grabe kasi maraming naipon yan sa confidential fund. Kaya namimigay ng ayuda yan, ang mga Duterte. Diego Byron Calumna, watching from Caloocan City. Hey, Diego, you call me at my number. Binigay ko na, 0917-300-7796. I-text mo lang ako at tatawagan kita. So, si Mr. Rodel Itorma, maraming salamat po. At bibigyan mo ako ng tulong. May isasampa po ako ng petition sa Supreme Court. At bibigyan mo ako ng tulong pang bayad sa filing fee. So, Astra, Kasing, kapatid ko, wasak ng gobyerno natin.
puro kawatan. Ricardo O, good evening, Doc Bujog, Totoo Kausing. So, Gregorio Babaran. Ah, tapos, Joel Molina, Pusdaki Bala. Ay, oo, siyempre. Grabe mga buhaya, sabi ni Astra. Tapos, sabi ni Diding Pineda, Mahalikapan din IMF, nag-react na. Okay, lunod na ang bayan. Tama ka, ganun po ang nangyari. No? Attorney Toto, hindi na ako nakapag-text. Meron po kayong messenger. Ang messenger ko po ay Berteni Catalonia Kausing po. Yan lang po, hanapin niyo po. Kahit dito sa isulat ko po dito ha, Berteni Catalonia. Pero ang N ko, Enye na Espanyol. Yan. Messenger ko yan. Okay. Tapos Pastora Raela, Rodolfo Nacario Merida, tapos Jojo Santiago, Prochena, Layas, Layas na kayo mga Prochena, Francisco Libres, tapos si Pith Kimson, good evening, John Morales Jr., di naman siguro nangyari yan. Lisa Carandang, good evening, Christopher Macoy, siga, grabe ang administrasyon ngayon, sila na lang nakagawa ng mga grabing anomalya. Norman Istayan, Cassandra Daisy, ibebenta ng mga third party ang mga information. Cassandra Daisy, Diego Brian Calamnam, Mary Jane, Agustin Mondragon. Request sa mga kabunyog, pakihit ninyo ang like button habang nag-view kayo ng vlog ni Attorney General Toto. 672 views pero 160 lang like. Thank you. O nga, pakilike nyo naman. Pakilike nyo naman ako. Para naman tumaas ang kita ko pag may like. Dan Iscanillas, hindi ka nakakatulong, gusto mo lang magkabangkran, hindi naman sinasabi ko lang po ang katotohanan doon, Dan Iscanillas, na delikado. Hindi ko pa naman sinasabi na delikado talaga, pero binabalaan ko kayo. Kasi the fact na kinuha mo yung guarantee fund or reserve fund ng insurance para sa bangko ay may delikado na mangyayari. Alam mo kung saan ginamit? Ginamit lamang sa ayuda. Nako, Dan Iscanillas, hindi ka makatulong, sabi niya, ito nang tumitira sa akin. Di ba? Abelarda de Los Santos, sana po imbestigahan yung hack ng PhilHealth. Tapos Medusa na hacking yan GRL, ikaw lang mag-withdraw, may maraming kang pera, wag kami dahil wala naman kami pera. Cassandra Daisy, Ronel Tubu, Bunyoto Kasing para sa Senado. Patrick Timisa, good evening, Attorney. Desit, ang alahas din naman, kapag used, mababa din naman. Hindi, pag gabin ko, wala kong sa super experience ko desit. Ang alahas po ay hindi nagbababa, basta gold. Okay? Ang mababa lang dyan, yung mga diamonds yan, mababa yan. Science si eskwela, kasalanan ng tao, alam namang kurap ang politiko, binubuto pa rin. So, Sadrinax 1, Paterno Bindanya, Leti Peralta, Tututul, I Love Hong Kong, Agustin Mondragon. Maganda itong programa ni Engineer Toto. Marami kami informasyon na laman dahil sa well done. Mary Santos, nakalulungkot po talaga ang taas ng kaltas ng PhilHealth. Kada buwan, tas ang ang liit ng balik. Ayun nga. Jegeriate, Leila Dilema o Elena Robredo, sila ang dapat gawin na revolusyong Pangulo sa Pilipinas. G. Mingua, kamuti na. Brandy Millan, kailangan kasasinado Sir Toto. Mary Grace, Luis B. Santos, Engineer Toto, kung bawal ang PDAF, sabi ng EC, bakit nila nagagawa? Ang kapal kasi ng mukha, kaya ang gagawin ko, pag-aralan ko ng husto yan at magsasampa po ako ng kaso sa Supreme Court, patigil na sa kanila yan. Nelson Polomaria, kaya pala nila pinag-isipan ng budget para limasin ang kaba ng Pilipinas. Chris Ripalda, hello Toto. Chris Ripalda, itong DDS vlogger na si Buster TV, binastos pala yung lola kong namatay, nakakahiya. Sobra-sobra naman niya si Buster TV na yan. Ito tingnan ko, panoorin ko nga. Rodrigo Hodrial, gagayahin ba nila ang mangyari sa CAP? O gano'n, naalala sa CAP Education, Nancy Punto, Jojo Gamito, Joel Molina, Crispin Rivera, bakit magaganyan ang mga politiko natin? Sarili nila ang kanilang inintindi, kawawang taong bayan. Agustin Mondragon, dapat tayo maging disente at may respeto sa bawat tao at lalo na ho sa
inyo na nagbubuhos ng panahon para sa kaalaman ng lahat, respect to all. Iyon, Hani, Codilia, Ferdinand San Juan, Cassandra Daisy, thanks, Mary Grace, no? Jojo Gamito, lahat ng insurance system, puro bogus. Jigger Yarte, Joel Lao, grabe na ang situation. Wala silang makuha ng pera sa merkado. Rinaldo B. Santos, dapat magkaroon ng public disobedience. Huwag magbayad ng 3 taong buwis ang mga tao para manakaw ang mga taong opisyal ng gobyerno. Makamasa, Emilio de la Cruz, Ferdinand San Juan, Peco 0925, Peco 09 Maria Tan, Armando Abilia, kinuha na fund ng PhilHealth, DBP, Land Bank, ngayon, pati ba naman PDIC, we are now an Ayuda Republic, Armags, Maglasang, Bobby Angkok, Ayla Feliciano, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Luis Ibardalusa, Rings Lang, Kansi, Ni M, Jojo Gamita, Pasay at Paranaque, weekly ang pamimigay ng akap. Matindi Yunahi, Rodilla, Araceli Aguilar, Romel Bengson, Naimbang Arabi sa mga kapsat ko, Rufino Castihon, good evening, attorney, sana'y mag-ingat ka lagi, God bless. At Marian si forever, kawawa naman kami, attorney, tipid na dahil sa Pastora Raelia, Jojo Gavito, Bread Feet, Eliser Umali, iboto natin lahat sa attorney Kausing, Raymond Jeremia, thank you, salamat po sa iyong palipad sa YouTube. Teresita Sapalaran, Pastor Raelia, Fernando Mate, Pastor Raelia, Jojo Gamito, Norberto David, Political Dynasty, Corrupt, Elio, tapos Romy Lagrana, Dr. To, at ako Crisis Channel, Medi Foster Losa, Lome Lagrana. Bakit kaya walang makapantay sa galing nitong mga Duterte ngayon? Mga magnanakaw na lahat. Male Ace, no? Tapos, Charamblas Pamatian. Hi Doc, wala ka kulba about sa bangko kay Purko, in short, Purdoy. Carl Siason, naku, kawawa ako, kadali ng cup, matindi, talbos. Alam mo, scholar ko pamangking ko sa cup, hindi ko pa nakuha hanggang sa ngayon. At na bangkarote ang cup. Romy Lagrana, Lejer Giriarte, Cassandra Daisy, Charlambia Pamatian, Crisis Channel, Poli Nicolas, Dr. Kausing, ang eleksyon ay di malinis habang ngayon nandyan si Chairman Erwin Garcia, Norberto David, Mary Eileen Mendoza, Enrile Dagoy, Chris Channel, tapos si Jamie De Vera, Gregorio Babaran, Serafin Evangelista, tapos sino pa? At yan lang po, at magandang gabi po sa inyong lahat. At pagdasal natin para maayos ang desisyon ni BBM para sa December 30 na ibasura niya ang lahat ng budget na yan. So Glenn Oy, mabuhay kayo, mabuhay tayo. Mabuhay tayong lahat. Magdasal tayo po.